Magandang umaga sa lahat. Ngayong araw na ito ay sisimulan natin ang ating aralin ng isang panalangin. Miss Contreras, pangunahan mo ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago tayo umupo ay maaari muna natin kunin ang mga kalat sa ilalim ng ating upuan upang tayo ay magkaroon ng mas magandang talakayan. Ayan, sige mga bata. Magaling. Mr. President, Mr. Eric Buro, meron bang lumiban sa klase ninyo ngayong araw? Wala? Magaling. So, sa muli, magandang umaga sa inyong lahat. Tila matamlay kayo. Magandang umaga sa lahat. Ayan ang gusto ko. Gising na ba ang natutulog niyong diwa? Magaling kung ganon, sapagkat ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ng isang panibagong aralin. Ngunit bago natin ito talakayin ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik aral. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang patungkol sa suliraning pangkapaligiran. Ngayon, ang katanungan ko sa inyo, ano ang 4 na uri ng suliraning pangkapaligiran? Sige nga, Miss Venancio. Magaling, Miss Venancio. Ang 4 na suliraning tinalakay natin patungkol sa pangkapaligiran ay ang mining, quarrying, deforestation, at ang tinatawag nating flash floods. Ang katanungan ko sa inyo, ano ang unang pangunahing rason kung bakit nangyayari ito? Sige nga, Mr. Barria. Magaling. Ang rason kung bakit nangyayari ang mga ganitong bagay ay dahil mismo sa kapabayaan nating mga tao. At marahil na rin dala ito o dulot ito ng tinatawag nating pag-unlad. Tama ba? Tama. Ngayong alam niyo na ang suliranin patungkol sa pangkapaligiran, ay tatalakayin naman natin ngayon ang unang suliranin patungkol sa ekonomiya. Ngayon, tatalakayin natin ito o malalaman natin ito sa pamamagitan ng isang litrato. Ang gagawin ninyo ay susuriin nyo ito. Ngayon, batay sa inyong nakikita sa litrato, ano ang inyong napapansin? Magaling! Sila ang tinatawag natin mga Overseas Filipino Worker or mga OFW o tinaguriang makabagong bayani ng panahon. Sa tingin nyo, saan sila pupunta? Tama! Sila ay mangingibang bansa. Ang katanungan ko sa inyo, bakit sila mangingibang bansa? Sige, Ms. Rodriguez, pakisagot. Tama. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mga kababayan nating Pilipino ay ang matulungan ang kanilang pamilya kung kaya't sila ay pumupunta sa ibang bansa upang makahanap ng trabaho. Maliban pa roon, sige, Mr. Gonzales. Magaling. Ang pangunahing rason, maliban sa sinabi ni Ms. Rodriguez, ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nangingibang bansa ang mga kababayan nating Pilipino ay dahil wala silang mapasukang trabaho sa ating bansa. Marahil, limitado lamang ang trabahong binibigay o ino-offer ng ating mga pamahalaan at mga iba't ibang establishmento o di kaya ay marami silang tinatawag nating kakompetensya sa larangan ng trabaho. Ngayon, ang litratong inyong sinuri ay may malaking kinalaman sa ating tatalakayin ngayong araw na ito sapagkat ang tatalakayin natin ay patungkol sa tinatawag nating unemployment. Pero bago tayo tumungo sa pinakapunto ng ating aralin, ay alamin muna natin ang mga inaasahan sa inyo sa pagtatapos ng aralin. Sa ating layunin, meron tayong una na ipapaliwanag ang dahilan ng pagkakaroon ng unemployment. Pangalawa ay natataya ang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay ng tao at sa pag-unlad ng
ekonomiya ng bansa. At pangatlo, nakakabuo ng mungkahi upang masolusyonan ang problema o suliraning unemployment. Sa ating talakayan ay maaari niyong makita o mabasa ang mga sumusunod na di pamilyar na mga salita. Kung gaya't meron tayo dito mga terminolohiya na naglalaman ng mga salitang demand, interest rate, at lakas paggawa, na kung saan maaari nyo itong balik-balikan kung ito man ay ating matatalakay. Ang ating panibagong aralin sa araw na ito ay patungkol sa unemployment. Alam kong iilan sa inyo ay pamilyar na sa salitang unemployment. Kung kaya't, sino ang makapagsasabi kung ano ang sarili nilang pagpapakahulugan sa salitang unemployment? Sige, Miss Hiroso? Salamat. Tama ang iyong sinabi. Pag sinabi nating unemployment, ito ay ang sitwasyon kung saan ang mga tao ay nagpupursiging makahanap ng trabaho, ngunit hindi makapasok sa trabaho kahit sila ay may sapat na kakayahan at pinag-aralan. Karagdagan sa iyong sinabi, Miss Hiroso, pag sinabi nating unemployment, o kawalan ng trabaho o hanap buhay, ito ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang isang tao ay porsigidong naghahanap o makahanap ng trabaho, subalit walang makita o makuhang trabaho. Sapagkat kagaya ng sinabi ko kanina, marahil sila ay maraming kakompetensya o kaya'y masyadong mataas ang standards ng isang kumpanya o institusyon na gusto nilang pasukan. Ngayon, sino nga ba ang masasabi nating unemployed? Batay sa inilabas ng gobyerno, ang taong maituturing nating unemployed ay nasa edad 15 pataas. Masasabing sila ay unemployed kung sila ay una, walang mapapasukang trabaho o naghahanap sila ng trabaho. Susunod ay wala silang trabaho dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, tamad silang maghanap ng trabaho o di kaya ay nawalan sila ng pag-asa. Ito ay mga tinatawag nating discouraged workers. Sunod naman ay naghihintay sila ng resulta mula sa dati nilang pinagtatrabahuan. Ang pangatlo ay may iniinda silang kapansanan. Pang-apat ay naghihintay sila ng job recall or job rehired. At ang panghuli ay sila ay mga estudyante kagaya ninyo na kayo ay nasa 15 taong gulang pataas na. Masasabing kayo ay unemployed na. Yes, Mr. Joso, mayroon kang katanungan? Magandang katanungan. Masusukat natin o malalaman natin ang porsyento ng unemployment sa pamamagitan ng tinatawag nating unemployment rate. Ito ay isang bahagdan kung saan tumatala ito ng mga taong ganap ng walang trabaho sa kabuuang lakas paggawa. Pag sinabi natin lakas paggawa, ito ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga taong nag-uukol ng lakas na pisikal at mental na nagpuproduce ng mga kalakal at paglilingkod. O masasabi natin ito ay ang kombinasyon ng mga taong naghahanap ng trabaho at mga may trabaho. Ngayon, para malaman nila ang kabuuang bilang o porsyento ng mga taong walang trabaho sa ating bansa o sa isang bansa, ay gumagamit sila ng formulang unemployment rate is equals to, pakisulat niyan, unemployment rate is equals to unemployment over lakas ng paggawa or sa English labor force times 100. Nakuha niyo ba? Magaling. Ngayon, susubukan natin isolve ang solusyonan ang hypothetical na populasyon na meron tayo dito gamit ang formulang ibinanggit ko sa inyo.
Ngayon, unemployment rate is equals to unemployed over lakas ng paggawa or labor force times 100. Ngayon, isa-substitute natin ang mga bilang na ito dito. Unemployment rate is equals to unemployed, ang bilang ng unemployed dito ay nasa 200. Over lakas ng paggawa. Muli, pag sinabi natin lakas ng paggawa, ito ay kombinasyon ng mga taong employed at unemployed. So, batay rito sa datos, meron tayong 800 employed at 200 naghahanap ng trabaho. So, i-add natin sila sa kabuuan, meron tayong 1,000 lakas ng paggawa or labor force. Pagkatapos noon, ay multiply natin sila sa 100. Tapos na natin silang i-substitute. Ngayon ay susubukan na natin silang i-solve. Unemployment rate is equals to 0.2. Tama. Times 100. Yan ang magiging kalalabasan. Susunod natin ay UR or unemployment rate is equals to 0.2 times 100 is equals to 20 or 20%. Yan. Para sa ating hypothetical na populasyon ay mayroon silang 20% na unemployment rate. Kung gugustuin or kung titignan natin, ay ito ay masyadong mataas na. Total, ay natalakay na rin naman natin ang patungkol sa tinatawag nating unemployment rate. Ay titignan natin ang unemployment rate sa bansang Pilipinas noong 2020 na naitala ng Philippine Statistics Authority. Noong Oktubre 2020 ay nakapagtala sila ng 8.7% na unemployment rate o higit kumulang 3.8 milyong Pilipino ang walang trabaho. Kung titingnan natin ay masyado ng mataas ito. Ngunit, mas mataas ang naitala nila noong Hulyo 2020 ng mahigit 10% o higit kumulang 10% sapagkat sila ay nakapagtala ng 17.6% or higit kumulang 7.3 na milyong Pilipino ang walang trabaho. Marahil ito ay sa dinaranas nating krisis na tinatawag nating pandemya or nakakaranas tayo ngayon ng nCoV or coronavirus. Kung titignan naman natin, ang unemployment rate sa pangrehiyon ay nangunguna pa rin ang NCR na mayroong 12.4%. Sumunod naman dito ay ang Ilocos Region na mayroong 11% or 11.5%. At ang panghuli ay ang Calabarzon na mayroong 11%. Ngayong alam na natin ang patungkol sa unemployment, mga taong itinuturing na unemployed at ang unemployment rate, ay tumungo naman tayo sa mga uri at dahilan ng unemployment. Para sa una nating uri at dahilan ng unemployment, Miss Andama, pwede mo bang basahin? Salamat, Miss Andama. Ibig sabihin, pag sinabi nating voluntary unemployment, ito ay nangyayari kapag ang tao o ang manggagawa na mismo ang nagdesisyong ayaw niya nang magtrabaho. Marahil tinataba na siya o di kaya ay nawala na siya ng pag-asa makahanap ng trabaho. O di naman kaya ay sapat na sa kanya ang benepisyong natatanggap niya mula sa kanyang pamilya at sa gobyerno. Para sa susunod na uri ng unemployment rate, Mr. Esteban, pakibasa. Salamat.
Pag sinabi natin frictional unemployment rate, ito ay minsan tinatawag na search unemployment. Ito ay nagaganap kapag ang individual ay lumilipat sa ibang trabaho mula sa dating trabaho. Kadalasang nagaganap ito kapag mayroong krisis sa ekonomiya at kailangan ng mga industriya o mga establishmentong magbawas ng trabaho, dahilan para lumipat at maghanap ng trabaho ang mga manggagawa. Ang pangatlong uri ng unemployment at ang dahilan nito ay ang tinatawag nating casual employment. Miss Althea, maaari mo bang basahin? Salamat. Maaari ka nang umupo. Pag sinabi natin casual employment, nagaganap ito kapag ang isang manggagawa ay gumagawa o nagtatrabaho lamang ng maaaring isang araw o dalawa o isang linggo. Ang isa sa mga halimbawa nito ay ang mga construction worker natin at ang mga magsasaka. Para sa pang-apat na uri ng unemployment, ito ay tinatawag na seasonal unemployment. Miss Catherine, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Ang seasonal unemployment ay nagaganap kapag nawawala ng trabaho, bunga ng pabago-bagong panahon o okasyon. Marahil pamilyar kayo rito. Kadalasan ito nangyayari kapag ang manggagawa ay o ang establishmento ay nangangailangan ng manggagawa sa tuwing peak season. Halimbawa, pag Pasko, kailangan ng isang kumpanya ng karagdagang empleyado upang mag-promote ng kanilang produkto. Pagkatapos ng Pasko o pagkatapos ng ganoong season or peak season ng Pasko, ay matatanggal na sila sa trabaho. Yun ang tinatawag nating seasonal unemployment. Susunod ay structural unemployment. Sige, Miss Marquez, pakibasa. Maraming salamat sa iyo. Pag sinasabi natin structural unemployment, nagaganap kapag ang manggagawa ay nawalan ng trabaho, bunga ng pagliit ng industriya sanhi ng makabagong teknolohiya at pabago-bago ng panlasa ng consumer. Ibig sabihin, ito ay ang pagbabawas ng mga empleyado ng mga kanilang manggagawa sa kadahilanang wala naman silang nagagawa sapagkat hindi masyadong mataas ang kanilang sales o ang kanilang benta sa ganoong produkto. Marahil ay napalitan na ito o mas nagkaroon na ng mas magandang produkto kaysa sa kanilang binibentang produkto. Para sa susunod na uri ng unemployment at ang dahilan nito, Ms. Cristel, maaari mo bang basahin ito? Salamat. Ibig sabihin, nagkakaroon ng cyclical unemployment kapag ang industriyang nagtatrabahuan ng isang manggagawa ay nakaranas ng business cycle. Pag sinabi natin business cycle, ito ay ang pagkakaroon ng mahinang industriya kung kaya't ang mga manggagawa ay napipilitang umalis sa kanilang pinagtatrabahuan. Panghuli ay ang tinatawag nating technological unemployment. Miss Bason, maaari mo bang basahin? Salamat. Ang technological unemployment ay nagaganap kapag ang mga trabahong ginagampanan ng mga tao ay nagagawa na ng makina o makibagong teknolohiya. At ito ay hindi iba sa atin sapagkat sa ating nakikita ay may mga trabaho ng nagagawa ng makina. Kagaya ng mga teachers sa Japan, ang iba sa kanila ay ang nagtuturo ay ang mga robots na. Ngunit, meron lamang silang intelligence na galing sa mga tao. Ngayong alam nyo na ang 7 uri ng unemployment, maging ang dahilan nito, ay susubukan nating alamin kung kayo nga ba talaga ay nakikinig sa ating talakayan ngayong araw.
Ngayon ay aalamin natin kung anong uri ng unemployment ang tatlong sumusunod na mga sitwasyon. Para sa unang sitwasyon, si Anya ay nagtatrabaho sa isang factory ng mga sardinas. Hanggang isang araw ay nagbawas ang kanilang kumpanya sapagkat papalitan na lang ang mga manggagawa ng mga makabagong teknolohiya. Dahilan ng kumpanya ay mas makakatipid sila sa pagpapasweldo. Anong uri ng unemployment ito? Magaling! Tama! Ang uri ng unemployment na ito ay tinatawag nating technological unemployment sapagkat ang involved ay ang makabagong teknolohiya kung saan papalitan niya ang mga manggagawa. Para sa susunod na uri ng unemployment, si Juan ay mas piniling hindi magtrabaho sapagkat tinatamad siyang maghanap ng trabaho at ayos na siyang tumambay sa kanilang bahay. Anong uri ng unemployment ito? Magaling! Abay, nakikinig kayo sa ating aralin ngayong araw. Ito ay tinatawag nating voluntary unemployment. Ibig sabihin, kusang ginusto ng manggagawa na huwag nang magtrabaho. At ang panghuli, si Amanda ay natanggap sa trabaho bilang salesperson. Ayon sa nag-hire sa kanya ay hanggang matapos lang ang Pasko siya magtatrabaho sapagkat peak season ito para sa kanilang produktong hamon. Ang tanong, anong uri ng unemployment ito? Magaling! Ang uri ng unemployment na ito ay tinatawag natin seasonal unemployment sapagkat batay sa sitwasyon ay makakapagtrabaho lamang si Ana hanggang matapos ang peak season ng Pasko or ng kanilang produktong hamon. Napakagaling ninyo at sapagkat kayo ay nakikinig sa ating talakay. Ngayon, maliban sa 7 uri at dahilan ng unemployment, ay mayroon din tayo isa sa mga dumaragdag sa dahilan kung bakit tumataas ang unemployment rate ng isang bansa. Ito ay ang tinatawag nating imperfect mobility of labor. Ito ay tumutukoy sa bihirang kakayahan ng manggagawang magpalipat-lipat ng trabaho dahilan para siya ay hindi makahanap ng trabaho o matanggal sa kanyang trabaho. Sa kabuuan, ang unemployment rate ang unemployment ay may iba't ibang uri ng dahilan. Ngunit, ang kakayahan ng tao makapaglipat ng trabaho ay isa rin sa mga salik na dumaragdag sa tinatawag nating unemployment. Ngayon, alam na natin ang iba't ibang uri at dahilan ng unemployment, ay dumako naman tayo sa tinatawag nitong implikasyon sa pamumuhay ng tao at sa ekonomiya. Ano nga ba ang nagiging epekto ng unemployment sa pansarili at sa kabuuan? Para sa unang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at ang pag-unlad, ang unang naaapektuhan ng unemployment ay ang individual o ang psychological na pag-iisip ng tao. Sapagkat, nagkakaroon ng mababang antas ng pamumuhay ang mga taong unemployed. Pangalawa, pagtatrabaho ng mas mababa kaysa sa kakayahan nila. Ibig sabihin, kahit na mataas ang iyong pinag-aralan nang dahil sa unemployment or kawalan ng trabaho, ay mas papasukin mo ang mas mababang trabaho kaysa sa kakayahang iyong tinataglay. At panghuli ay ang depresyon at iba pang suliraning pangkalusugan. Ito ay hindi nabago sa atin sapagkat marami tayong nababalita ang mga nagpapatiwakal sa kadahilan ng nawalan sila ng trabaho or wala silang mapasukang trabaho. Ibig sabihin, ang depresyon ay maaaring maging sanhi ng kamatayan ng isang tao. Para sa ikalawang uri ng implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at pag-unlad ng tao, ay meron tayo dito sa industriya or economics. Una ay nagkakaroon ng brain drain. Pag sinabi natin brain drain, ito ay isang sitwasyon kung saan ang mga trabaho, kagaya ng mga doktor, nurse, teacher, engineer, at kung ano pang uri ng trabaho ay mas pinipiling manglibang bansa
or mga manggagawa ay nangingibang bansa sa kadahilan ng wala silang mapasukang trabaho dito. Yan ang nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo ng mga competent na mga manggagawa sapagkat nangingibang bansa na sila. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng tinatawag nating brain drain. Pangalawa ay mas lalong bumabagal ang pag-unlad ng isang bansa. At ang panghuli, kaunti ang nakakolekta ng gobyerno na mga buwis. Alam naman natin na halos lahat, or hindi naman sa lahat, ang nagpapatakbo sa isang bansa ay ang mga tinatawag nating taxpayers. At kung ang isang bansa ay mayroong mataas na unemployment rate, ibig sabihin nun ay mas mababa ang buwis na kanilang nakukuha mula sa mga manggagawa. At ang panghuli ay ang sociolohiya or sociological impact na tinatawag nating unemployment. Una ay laganap ang krimen. Ibig sabihin kapag ang isang tao ay walang trabaho o hindi makahanap ng trabaho, maaaring pumasok siya sa isang sitwasyon na maglagay sa kanya sa peligro at maglagay sa ibang tao sa peligro. Pangalawa ay mas mababa ang tingin ng mga tao sa kababayang unemployed. Ibig sabihin kapag ikaw ay walang trabaho ay mas mababa ang tingin sa iyo ng mga taong may mga trabaho kung kaya naaapektuhan ang self-esteem mo bilang isang manggagawa. Ngayong alam na natin ang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at pag-unlad ng isang bansa, ay alam naman natin na sa bawat problema ay may solusyon na nailalatag ang ating gobyerno. At sa puntong ito ay tatalakayin natin ang dalawang pinagpipilian ng gobyerno sa tuwing nagkakaroon ng mataas na unemployment rate sa ating bansa. Ngayon, para sa unang paglutas na suliraning dulot ng unemployment, ang unang solusyon na isinasaalang-alang ng ating gobyerno ay ang tinatawag nating expansionary monetary policy. Ito ay madalas nangyayari kapag ang ginagawa ng gobyerno ay ang pagbabawas ng interest rate sa kanilang loan. Alam naman natin na nagpapautang ang gobyerno. Ibig sabihin, mas binabawasan nila ang kanilang interest rate upang hikayatin ang mga mamamayang umutang sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito, ang perang inutang ng mga mamamayan ay magagamit upang may magugol sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ibig sabihin, sa ganitong paraan ay magkakaroon ng demand o pangangailangan sa mga produkto, serbisyo na magiging dahilan naman upang magkaroon ng panibagong trabaho. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng solusyon ito ay nagkakaroon ng mas mataas na demand sa isang produkto. Ibig kagaya na lamang ng sabon. Pag pinautang ng gobyerno ang isang namumuhunan ng isang produkto, ay magkakaroon siya ng mas maraming products kagaya ng sabon kung kaya't kailangan niya rin ng mas maraming manggagawa sapagkat maaaring itong bumenta sa mga consumer. Pangalawa ay ang tinatawag nating expansionary fiscal policy. Ito ay ang pangalawang solusyon kung saan tumutukoy sa direktang pagmamanipula ng pamahalaan sa ekonomiya. Kapag tumaas ang antas ng unemployment at hindi na makayanan ng expansionary monetary policy ang masolusyonan na tinatawag nating unemployment rate, ang pamahalaan mismo ang gumagastos sa pamamagitan ng pagbili ng produkto at serbisyo upang mas dumami ang pagkakataong makapagtrabaho. Kung hindi na kaya ng expansionary monetary policy na solusyon ng gobyerno ang unemployment rate, sila na mismo ang bibili ng produkto at serbisyo ng mga manggagawa kung saan makakapagtrabaho ang mga ito. Malinaw ba? Magaling! Ngayon ay tapos na nating talakayin lahat ng dapat nating malaman sa araw na ito. Muli, ano ang 7 uri at dahilan ng unemployment?
Miss Nasinda, maaari mo bang sagutin ito? Magaling. Ang 7 uri at dahilan ng unemployment ay ang mga voluntary unemployment, frictional unemployment, casual unemployment, seasonal unemployment, structural unemployment, cyclical unemployment, at technological unemployment. Isa rin sa mga dumadagdag sa suliranin ng unemployment ay tinatawag nating ano? Magaling. Unemployment rate. Tama. Ngayong alam niyo na ang 7 uri, ano naman ang implikasyon nito? Ano ang epekto nito? Or saan nakakaapekto ang unemployment? Magaling. Ito ay nakakaepekto sa individual or psychological na pag-iisip ng isang tao, sa industriya or sa economics, at sa sociological or sociological na pamumuhay ng isang tao. Ang 2 uri naman ng solusyon na binibigay ng gobyerno sa tuwing tumataas ang unemployment rate ay yung tinatawag natin expansionary monetary policy at expansionary fiscal policy. Malinaw ba? Magaling kung ganon. Sapagkat sa puntong ito ay maaari na kayong kumuha ng isang kapat na papel bago tayo tumungo sa totoong evaluasyon natin. Para sa inyong paglalapat ay nais kong malaman kung ano ang inyong magagawa bilang isang mag-aaral para masolusyonan o kahit papano ay maibsan ang tinatawag nating unemployment. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang isulat ang inyong mga saloobin or inyong mga kasagutan. Ngayon, tapos na ba ang lahat? Tapos na. Mr. President, pakikolekta ng kanilang papel at mamaya ay kukunin ko iyan sa iyo. Sa puntong ito ay muli kumuha kayo ng kalahating papel sapagkat tutungo na tayo sa ating evaluasyon. At malalaman ko kung kayo nga ba talaga ay nakinig sa ating talakayan ngayong araw. Ngunit bago iyan, matakpan ko muna ito. Handa na ba kayo? Galing kung ganon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto or 5 minuto. Marahil ay kaya nyo nang matapos ito sapagkat ito ay simpleng mga katanungan lang. Malinaw ba? Magaling. Maaari na kayong mag-umpisa. Ngayon, tapos na ba ang lahat sa kanilang mga sagot? Tapos na, Miss Secretary, pakikuha at pakikolekta ng kanilang mga sagot at pakibigay sa inyong President, Mr. Buro, ibibigay mo yan sa akin mamaya lahat. Ngayon tapos na tayo sa ating aralin ngayong araw na ito, may kaunting pabaon lamang ako sa inyo. Para sa inyong takdang aralin, kikita niyo sa unahan, mag-interview na hindi bababa sa 10 tao sa inyong komunidad na walang trabaho or maituturing na unemployed. Habang ginagawa iyon ay kunin niyo ang mga kinakailangan na detalye na hinahanap sa kahon. Una ay ang kasarian, pangalawa ay ang edad, pangatlo ay ang dahilan nila kung bakit wala silang trabaho, at panghuli ay sabihin ninyo or alamin ninyo kung anong uri ito ng unemployment. Malinaw ba? Sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating talakayan ngayong araw na ito. Maaaring tumayo ang lahat. Mr. Salen, pangunahan mo muli ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat at maaari na kayong umuli. Maraming salamat muli.